Good day everyone, ang dami namin nabasang comments na nawalan ng pera sa GCash dahil sa TikTok. Ang tanong, mababalik pa ba ito at paano maayos? Today ibibigay ko ang solutions at kung paano ang gagawin mo para hindi na ito maulit sa account mo. Anyway, ito yung mga posibleng dahilan. Kailangan yung tandaan to para maiwasan na itong mangyari sa account nyo ulit. Ang unang-una sa listahan natin ay phishing link. May na-click ka na isang scam link na hiningi ang GCash details mo. Yung pangalawa naman, fake TikTok offer. Nagpanggap na TikTok earnings o campaign tapos hiningi ang access. And yung pinakalas, auto-debit authorization. Baka may na-authorize kang third-party app na nagdididak. Yan yung mga common na dahilan kung bakit ka nawala ng pera sa GCash. Now, paano tayo makakuha ng ebidensya? Una, kailangan natin buksan yung ating GCash app. Pumunta sa transaction history, hanapin ang transaction na hindi naman ikaw ang gumawa at buksan kung may label na TikTok payment. Mas mabuti yan dahil matutukoy agad ni GCash kung ano ang nangyari. Pero kung wala ka naman nakita, okay lang yan dahil mamaya sasabihin ko kung saan tayo pwede pa maghanap ng ebidensya. Meron ka nakitang history receipt, screenshot mo ang transaction. Mahalagang ebidensya ang receipt ng transaction dahil dyan makikita ang transaction ID, date at time, saka dyan makikita yung amount na na-deduct sa GCash balance mo. Lalo na kung meron kasama yung ating history or yung receipt na description tulad ng TikTok payment. Para naman sa mga walang nakitang receipt sa history ng GCash, pero nabawasan ang balance ng account, i-check mo ang SMS at email confirmation baka meron kang makita. Okay, nandito na tayo sa pinaka-importanting tanong. May ibabalik pa ba ang pera? Yes, possible, pero hindi guaranteed. Depende ito sa resulta ng investigation ng GCash. Now, ano ba yung dapat mong gawin? Kailangan mong ipunin lahat ng ebidensya, lahat ng pwede mong i-screenshot. And kailangan natin i-report agad yan sa GCash Help Center. Kaya naman nung nabasa ko mga comments nyo, ginawan ko agad ang tutorial kasi gusto ko ma-report nyo agad at mabawi ang pera. Tandaan na sa category ang hahanapin yung unauthorized transaction. Tapos, i-upload lang natin or isi-send ang screenshot sa Add Files button ng form. Ang isi-send natin, yung TikTok payment transaction or receipt na nakita mo sa GCash history, SMS or email. Then, kailangan mo din ikwento kung ano ang nangyari. Ilalagay mo yan sa Add Additional Information box. Linawin mo ang ilalagay mo. Pwede mong ilagay dyan, hindi ikaw ang gumawa ng transaction, posibleng may na-click kang suspicious link, and pwede ka rin mag-add pa ng ibang information. Mas mabilis ang response kung kumpleto at malinaw ang details mo. Once na makapag-report na at habang naghihintay pa tayo ng response ni GCash, huwag mong kalimutang i-secure ang accounts mo pagkatapos mag-report. So napaka-importante at crucial na gawin mo talaga ito. So para sa GCash, kailangan mong palitan ang MPIN mo. I-logout mo from all devices, i-remove mo din yung mga nakalink na apps o auto-debit. At isa pa sa pinaka-importanting part, enable mo yung biometrics at app lock. Para sa mismong TikTok app, palitan ng password. Enable ang two-step verification, i-check kung nakalink ang GCash sa TikTok.
Kung meron, i-unlink mo agad. Kung may TikTok shop ka naman, tuwing mag-cash out ka lang mag-link. After makapag-cash out, i-unlink mo agad ang GCash mo. Ito ay optional lang. Maaari mo din i-report sa TikTok support kung may involvement ang TikTok platform sa scam. Punta ka lang sa help center ng TikTok or mag-email sa kanila. Now, ang pinakamahalagang part ng ating video today, paano mo maiiwasan na mangyari ulit ito sa iyong account. After natin i-secure yung ating accounts, eto pa rin yung mga kailangan natin iwasan. Huwag tayo basta-basta mag-click ng mga links sa text, DM o comment section ng TikTok or any apps, including FB or kahit saang app man yan. Lalo na yung mga promotion online games na pinupromote ng mga influencers. And eto yung palagi kong sinasabi sa inyo, huwag niyong ibigay ang OTP, MPIN o password kahit kanino. Gamitin lang ang official TikTok at GCash apps. Iwasan na din ang pag-click ng mga TikTok offer katulad ng earnings o campaign para hindi magkaroon ng access ang scammers sa mga accounts mo online. Okay, pinaka-bonus tip dahil nakaabot ka dito, huwag ka makikonnect sa public Wi-Fi. Kung meron ka pa mga katanungan, iwan mo lang yan sa ating comment section para mabigyan ng kasagutan. At sana maibalik ang pera mo dahil alam ko na lahat yan ay pinaghirapan nyo. For good luck, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video. Stay blessed everyone. By the way, I've listed some phones, smartwatches, and earbuds in the description. Perfect for apps like GCash. I've also included various products like beauty items, beauty devices, and home appliances. I personally use one of them, so feel free to check it out. Don't worry, legit ang mga links na makikita mo sa video natin at mariredirect ka sa Shopee app.